Hello mga karelasyon. Naranasan mo na ba yung paggising mo sa umaga, tila may naiwang bakas sa puso mo? Yung parang may nakausap ka, parang may nakasama ka. Pero pagdilat mo, mag-isa ka lang pala sa higaan. Kaya ngayong araw, hihimayin natin ang 7 sa pinakamalalim na senyales na ikaw ang laging laman ng panaginip ng isang tao. Someone who truly misses or loves you. Kaya kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Number 1. Ito yung sabay na paggising. Yung bigla kang magigising sa kalagitnaan ng gabi. Yung tinatawag nating alanganing oras. Mapapatingin ka sa oras at mapapansin mong saktong oras na mahimbing ang tulog niya. Sa usapang pakiramdam, kapag ang isang tao ay napanaginipan ka ng matindi o may halong emosyon, ang kanilang tibok ng puso o yung matinding emosyon nila ay nagpapadala ng tawag sa diwa mo. Para kang kinakalabit ng isip niya mula sa malayo. Kaya kung nagising ka at siya agad ang nasa isip mo, ang naalala mo, hindi yan dahil ikaw ay naiihi o kaya kinagat ng lamok. Yun ay dahil tinawag ka niya sa kanyang panaginip. Number 2, biglang pag-message. Alam mo ba yung bigla siyang magpaparamdam sa iyo pagkagising niya? Bakit ganon? Dahil ang panaginip niya ay nag-iwan sa kanya ng hangover. Kung ikaw ang kasama niya sa panaginip buong gabi, ang utak niya ay nakaprogram na ikaw ang uunahin niya. Kaya pagkagising, nakakatanggap ka na ng mga mensahe mula sa kanya. Dahil ang mga text or chat niya pagkagising niya ay madalas extension ng usapan ninyo sa mundo ng panaginip niya. Number 3, biglang pagngat-ngat ng tenga o yung pakiramdam na bigla kang nabilaukan. Alam mo yung pakiramdam na parang biglang nag-iinit o biglang parang may maingay sa tenga mo kahit wala namang dumaan na maingay. O kaya naman bigla kang mabilaukan kahit wala ka namang kinakain. Sabi nga ng mga matatanda, meron daw nakaalala sa iyo. Pero sa mas malalim na aspeto, ito ay dahil sa matinding focus. Kapag ang isang tao ay nakapikit at ikaw ang kaniyang iniisip sa panaginip, ang kanilang atensyon ay nagiging isang uri ng enerhiya na sumusuot sa diwa or senses mo. Para itong isang bulong na hindi mo naririnig ng tenga pero nararamdaman ng buong pagkatao mo. Number 4, mga pahiwatig sa paligid mo. Ito yung halimbawa, yung paborito niyang kulay, yung paborito niyang awit or kanta ay biglang tumugtog. Narinig mo o kaya may isang sasakyan na dumaan sa harap mo na katulad ng sa kanya. Pamilyar sa iyo lahat ang mga nasa paligid mo at ang mga ito ay konektado sa tao na yon. Huwag mong isiping nagkakataon lang yon.
Kapag ang dalawang tao ay magkadugtong ang mga panaginip, ang paligid mo ay nagbibigay ng mga pahiwatig. Para bang sinasabi ng mundo na, hey, iniisip ka niya ngayon, napapanaginipan ka niya ngayon. Ito yung mga maliliit na signs na nagpapatunay na hindi lang ikaw ang nakakaalala sa kanya, kundi kayong dalawa ay konektado kahit tulog pa siya. Number 5, yung pakiramdam mo ay protektado ka, kaya kampante ang pakiramdam mo. Ito yung isang uri ng kapayapaan o gaan ng loob na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Kapag ang isang tao ay laging pumupunta sa iyo sa panaginip para samahan ka, alagaan ka, damayan ka, ang kanilang aura ay sumasama sa iyo paggising. Para itong isang invisible shield. Ramdam mo na hindi ka nag-iisa sa laban mo sa araw na yun. Dahil alam mo, sa mundo ng panaginip, may isang taong laging nandyan para sa iyo at hindi ka bibitawan. Number 6, ang emosyonal na bakas. Ito yung pagdilat ng mata mo, may dala kang emosyon na hindi mo naman nararamdaman bago ka matulog. Maaring bigla kang naging masaya o bigla kang nakaramdam ng pangungulila kahit wala ka namang malinaw na matandaan sa panaginip mo. Nangyayari ito dahil ang puso ay hindi nakakalimot. Kahit ang isip natin ay burado na, ang detalye ng panaginip, pagkagising, ang tibok ng pag-uusap nyo ay naiwan sa puso mo. Ang emosyong dala mo sa umaga ay ang echo ng tagpuan nyo sa panaginip. Number 7, ang matinding deja vu moments. Ito yung pakiramdam na parang nangyari na ito dati. Halimbawa, may sinabi siya sa iyo o may ginawa kayong dalawa na bigla kang napapahinto at magsasabing, teka, parang nagawa na natin ito. Ang deja vu ay madalas na nangyayari kapag ang eksena na napanaginipan ninyo ay nangyari na pala sa totoong buhay. Kung ikaw ang laging laman ng panaginip niya, ang inyong subconscious ay nag-e-ensayo na sa kabilang mundo. Kaya pagdating sa realidad, parang familiar na ang lahat. Para itong preview ng tadhana na ipinapakita na sa inyo habang kayo ay tulog. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon. Bigla ka bang napaisip? Ilan sa mga senyalis na ito ang naranasan mo? Huwag mong pagkaisipin na baka naprapraning ka lang o guni-guni mo lang ang lahat. Ang koneksyon ng dalawang tao ay hindi natatapos sa pagpikit ng mga mata. Minsan, doon pa lang ito nagsisimula.